Nagkakaroon ngayon ng pagkakataon ang team ng Anyang na masolidify pa ang kanilang winning streak kapag nagawa nilang matalo ang team ng KT Sonic Boom ngayong araw. Aasahan na naman ng Anyang ang depensa ni Abando sa game nito at talaga naman na kailangan ang hustle ni Abando sa hardcourt dahil nagbibigay ito ng magandang impact sa laro para sa kanilang team, lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng turnover o na steal ng Anyang ang bola at na-convert nila sa puntos ang steal na iyon. Nagagawa na ng isang Renzo Abando na patahimikin ang mga nagbibigay sa kanya ng negatibong komento tungkol sa kanyang comeback sa KBL na hindi na nga raw ganon kagaling ang isang Renzo Abando kagaya noon, pero ang nakikita natin ay parang mas hihigitan pa ng isang Renzo Abando ang kanyang performance noong una siyang naglaro dito sa KBL dahil mas may experience na ang isang Renzo Abando sa kasalukuyan at nasa kanyang prime age pa, kaya naman sunod-sunod na laro na maganda ang ambag ng isang Renzo Abando sa kanilang team na Anyang. Kung sa opensa ang usapan, aba naman maasahan mo si Abando at marami nga rin siyang sandata sa opensa. Una na ang kanyang matatalas na short jump shot na mataas ang take off, kaya naman mahirap madepensahan. Kung bilis naman ang usapan, naiiwan rin ng isang Renzo Abando ang kanyang mga defenders kapag umaatake siya sa shaded area. Kain alikabok ang depensa ng kanilang kalaban. Yung floater nga rin ni Renzo Abando ang isa sa kanyang pinaka-best na tira. Kahit malaki pa ang sumasabay sa depensa kay Abando ay nagagawa pa rin ni Renzo Abando na maipasok ang kanyang tira. Nagkaroon ng break si Renzo Abando sa team ng Anyang at pwede na ang isa sa nagustuhan sa kanya ng kanilang coach ay ang kanyang depensa dahil kahit na nagmimintis man ang Anyang sa kanilang opensa, kung maganda naman ang kanilang depensa ay hindi rin makaka-score ang kanilang kalaban. Ang nangyayari nga sa team ng Anyang, maganda ang kanilang depensa tapos maganda pa ang kanilang opensa, kaya naman madalas sila ang lumalabas na panalo sa kanilang mga laro. Nagawa ng Anyang na tambakan ang defending champions na LG Sakers at nagiging consistent ang Anyang sa kanilang mga laro, kaya naman nakakalayo talaga sila sa standings. Nagiging sunod-sunod ang kanilang panalo at maaga silang nakakasecure ng spot sa playoffs na kung saan ito ang goal nila, ang makakuha ng maraming panalo habang maaga pa para sa advantage. At kung papatapos na ang regular season at malapit na ang playoffs, pwede na muna nilang ipahinga ang kanilang mga main players para fresh sila o may sapat na pahinga ang kanilang mga main players pagpasok ng playoffs, kaya malaking advantage ang naibibigay ng maaga at malakihang kalamangan ng isang team sa standing sa regular season. Hindi na sila naghahabol ng panalo sa huling parte ng regular season. Game day na naman ni Renzo Abando at ang team ng Anyang at ang kalaban nila ngayong araw ay ang team ng KT Sonic Boom, isa sa mga teams na umakyat na rin ang standings at nasa 6-2 katulad ng Anyang na nasa 6-2 rin ang record. Malakas ang KT Sonic Boom at meron silang Asian quota player at ito nga ay si JD Kagulangan. Noong preseason ng KBL, nagawa ng Anyang na manalo laban sa team ng KT Sonic Boom pero hindi ganon kalaki ang lamang, kaya naman halos parehasan pa rin ang laban ngayong araw. Nakita rin natin na malapit na ngang matapos ang kontrata ni JD Kagulangan sa team ng KT Sonic Boom at magtatapos ito sa Disyembre ngayong taon at magdidesisyon talaga ang team ng KT Sonic Boom kung i-renew ba nila ang kontrata ni JD o hindi. Pwedeng mapalitan si JD at pwede rin naman na ma-extend ang kanyang kontrata dahil sa maganda naman ang kanyang performance sa team ng KT Sonic Boom at may chance rin ang team ng KT Sonic Boom ngayong season na maging champion. Isa sila sa mga KBL teams na nagbibigay ng challenge laban sa defending champions na LG Sakers o isa ang KT Sonic Boom sa mga contender teams. May kakayahan na umabot hanggang sa finals dahil sa ganda rin ng laro na kanilang ipinapakita. 6-2 ang kanilang record at mas angat ang panalo kaysa sa talo. Mahirap ma-predict ang larong ito. Anyang laban sa team ng KT Sonic Boom pero para sa akin, sa Anyang ako dahil sa kanilang depensa.